Noong 1919 sa silangang Europa, nagtatrabaho si Herschel bilang manghuhukay ng kanal. Maliit ang kanyang sahod at nauubos lang sa pambili ng mga palang madalas masira. Inakala niyang pangit ang kanyang buhay hanggang sa makilala niya si Sarah sa palengke habang nagrereklamo ito sa presyo ng isda. Sinubukan niya itong kausapin, pero umalis itong galit na galit. Nagtrabaho at nag-ipon si Herschel ng sapat na pera para makabili ng masasarap na isda. Nang matikman ni Sarah ang subo, pumayag siyang makipag-date kay Herschel. Nagsimula silang magkasama at nadiskubring marami silang pagkakatulad, gaya ng pagpaslang sa kanilang magulang ng mga Russian Cossack. Madalas silang pumupunta sa paboritong lugar ni Sarah sa kakahuyan, at inamin niyang pangarap niyang bumili ng sariling lapida balang araw. Bilang kapalit, sinabi ni Herschel na nais niyang matikman ang seltzer. Pagkalipas ng ilang buwan, ikinasal sila, ngunit naudlot ang kanilang plano para sa bagong buhay nang sumalakay ang mga Russian Cossack sa nayon. Dahil sa pagkasira ng kanilang nayon at kawalan ng kinabukasan, lumipat sina Herschel at Sarah sa Estados Unidos. Akala ni Herschel ay mas mabait ang mga Amerikano kaysa sa mga Ruso, lingid sa kaalamang nilalait na siya ng mga ito. Nagtrabaho siya sa pabrika ng atsara at binabayaran ng 5 sa bawat 10 dagang mapatay. Sa ilang buwang pagtatrabaho, nakaipon siya at nakabili ng 2 puntod para sa kanilang mag-asawa. Kalaunan, nabuntis si Sarah, pangako ni Herschel na anak nila'y lalaking malakas at matagumpay. Isang araw habang hinahabol ang palihim na daga, napapaligiran si Herschel at biglang nadulas na hulog sa isang malaking tangke ng atsara. Mas malala pa, inanunsyo nilang isasara ang pabrika dahil sa mga isyong pangkalusugan. Natakpan ang lahat ng mga tangke, at si Herschel ay naipit sa loob noon. Isang siglo ang lumipas. Ngayong 2019, abandonado na ang gusali ng pabrika. Isang araw, 2 teenager na naglalaro ang aksidenteng nakapagpalipad ng drone sa pabrika, kaya nabasag ang takip nito. Pumasok ang mga teenager, at pagkaalis ng takip, biglang umupo si Herschel, mukhang buhay at maayos. Ilang sandali pa, pinag-uusapan na ng buong lungsod si Herschel. Sa isang press conference, ipinaliwanag ng mga siyentipiko kung bakit perpektong napreserba si Herschel bilang lohikal. Matapos ang check-up sa ospital, napatunayang nasa mabuting kalagayan siya, ngunit nang malamang patay na si Sarah, naging marahas siya kaya kinailangan nila siyang itali sa stretcher. Sa pagsusuri sa kanyang background, nalamang mayroon pa siyang isang natitirang inapo sa Brooklyn at pumayag siyang sunduin siya nito. Maya-maya, nakilala ni Herschel ang apo sa tuhod na si Ben, na kamukhang kamukha niya. Nagyakapan sila sa pagtatantong sa wakas ay muling may kapamilya na sila. Lumabas si Herschel ng gusali at unang natanaw ang lungsod, namanghas sa laki ng ipinagbago ng mundo. Nang huminto si Ben ng taxi, nagulat si Herschel noong una at akmang lalaban, ngunit mabilis siyang inakay ni Ben papasok sa kotse. Pagdating sa apartment ni Ben, lalong nagulat si Herschel. Si Ben ay nasa gitnang uri lamang na siyang ikinatuwa ng matanda. Titikman niya ito sa unang pagkakataon na ikinatuwa ni Herschel. Sunod, nagpatugtog si Ben ng lumang kanta, nagatubili man, sumayaw rin si Herschel sa nakakatawang paraan. Pagkatapos, ginugugol nila ang hapon sa lungsod, sinusubukan ang mga pagkain at teknolohiya. Nalito si Herschel kung hipster ba siya at nagulat sa mga interracial couples. Pagbalik sa apartment, tinanong si Ben kung ano ang trabaho nito. Akala niya ay mahalagang tao, tulad ng doktor o abogado. Gayunpaman, si Ben ay freelance developer, at kinuha ang kanyang tablet para ipakita kay Herschel ang kanyang imbensyon. 5 taon nang ginagawa ni Ben ang app na BoopPop, na sumusuri sa etika ng kumpanya kapag bumibili ng produkto. Hindi pa ito na ipakikita sa mga mamumuhunan dahil hindi pa ito handa. Bigla, tinanong ni Herschel kung ang nasa poster ni David Bowie ay ang kanyang ama, at nang sumagot si Ben ng hindi, nagtaka si Herschel sa kawalan ng mga larawan ng pamilya. Naglabas si Ben ng isang lumang album ng pamilya na nagpaantig kay Herschel. Nakita niya ang anak ni Sarah sa larawan at nagtanong tungkol sa mga magulang ni Ben. Hindi naging komportable si Ben at sinabing pumanaw sila sa isang aksidente, kaya niyaya siya ni Herschel sa sementeryo upang ipagdasal ang kanilang mga kaluluwa. Muling hindi naging komportable si Ben, at ipinaliwanag niyang hindi siya relihiyoso, na ikinadismaya ni Herschel. Dahil naawa si Ben, kinabukasan, sinamahan si Herschel sa puntod ng pamilya, ngunit labis siyang nalungkot nang makitang sira na ang sementeryo. Napaiyak siya nang makita ang inabandonang puntod ni Sarah at nanalangin habang hiniling kay Ben na sumama sa kanya, pero mas inuna ni Ben ang kanyang telepono. May mga manggagawang dumating upang magtayo ng billboard ng Russian vodka sa ibabaw ng mga puntod. Dahil sa salitang vodka, naalala ni Herschel ang mga Cossack, kaya nagalit siya at hinarap ang mga manggagawa upang patigilin sila. Hindi siya pinansin ng mga manggagawa, na ikinagalit ni Herschel, at inatake sila. Mabilis niyang napatumba ang mga unang lalaki, pero agad siyang napalibutan, at nang sumaklolo si Ben, nabugbog din ito. Nauwi ito sa pag-aresto sa dalawa, at gumastos si Ben ng malaki upang mailigtas sila. Pag-uwi sa apartment, giit ni Herschel na tanggalin ang billboard, at pinaalalahanan siya ni Ben na magastos yon dahil wala siya. Nagkaroon sila ng pagtatalo at tinawag ni Herschel na duwag si Ben sa pagantala ng kanyang app.
Sa inis, nagpadala ng mga email si Ben at nagulat nang may isang mamumuhunang humihingi ng isang pulong. Nang araw na iyon, hinarap ni Ben ang mga mamumuhunan pero tinanggihan siya. Gusto nila ang imbensyon ni Ben, ngunit kumalat online ang kanyang kriminal na ulat at nagpanggap siyang masama para sa app na nakabatay sa etika ng mga negosyante. Pag-uwi niya, sinisi ni Ben si Herschel sa pagguho ng kanyang buhay. Di maunawaan ni Herschel ang mga ideya ni Ben at iminungkahing magtayo na lang ng negosyo ng atsara na ikinagalit ni Ben kaya sinabing ikahihiya siya ni Sarah ngayon din. Sabi niya, madaling magsalita si Herschel pero wala siyang magagawa ngayon kung wala si Ben. Nasaktan, sumumpa si Herschel na magtatayo ng imperyo ng atsara mag-isa para ipagmalaki ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagputol sa billboard. Bago lumisan sinabihan ni Herschel si Ben na kahihiyan sa pangalan ng pamilya. Pagkatapos, nag-grocery si Herschel ng pipino pero ang mahal nito. Naglalakad at nag-iisip, napansin niya ang basurahan sa tapat ng tindahan na may mga nakabalot na pipino. Agad niya itong kinuha at nakaisip ng ideya. Hinalughog niya ang mga basurahan sa lungsod, nag-ipon ng mga garapon at gamit para sa kanyang kariton. Nilagay niya ang mga pipino sa garapon at hinayaang mapuno ng ulan para maging atsara. Maya-maya, nagtayo si Herschel ng tindahan ng atsara sa gilid ng kalsada. Dalawa ang naakit agad sa produkto niya dahil puro lokal, natural, at mura nito. Aliw rin sila sa kakaibang kilos ni Herschel, gaya ng pagpilit niyang ibalik ng mga suki ang mga garapon. Para makatipid, inakala ng mga taong environment-friendly siya kaya ivineo nila ito. Agad nag-viral ang kariton ng atsara ni Herschel. Nabalita siya habang ang mga tao sa Brooklyn ay dinayo ang kanyang produkto. Nakita ni Ben ang balita ukol sa tagumpay ni Herschel at sobrang nainggit, lalo na't nahihirapan siyang makaisip ng mga ideya sa kanyang bagong app. Dahil sa selos, nang marinig ni Ben ang paliwanag ni Herschel tungkol sa kanyang atsara sa isang video mula sa mga customer, nagreklamo siya sa Departamento ng Kalusugan na galing sa basura ang mga produkto. Agad na ipinasara ng kagawaran ng kariton at pinagbayad si Herschel ng $12,000. Sa gitna ng problemang ito, pinayuhan siya ng kanyang mga unang suki na kumuha na lamang ng mga intern dahil hindi naman kailangang bayaran ang mga ito. Inihambing ito ni Herschel sa pang-aalipin, ngunit gusto pa rin niya ang ideya. Para sa mga panayam sa parke kung saan siya nakatira, nagpokus si Herschel sa pagtiyak kung sapat ba ang lakas ng mga intern sa halip na kasanayan. Matapos pumili, itinuro niya sa kanila ang lahat ng alam niya tungkol sa atsara. Sa tulong nila, nakabuo sila ng mga wastong etikal na pamamaraan na maaprubahan ng Departamento ng Kalusugan. Tinulungan din siya ng mga intern na magbenta ng atsara sa mas mataas na presyo, kaya muling bumilis ang negosyo. Di nagtagal, kumita si Herschel ng sapat para mabilit maalis ang billboard. Ipalinis din niya ang sementeryo sa mga tauhan. Samantala, may sama ng loob na napansin ni Ben. Nagtagumpay muli si Herschel at ang mga tumangging mamumuhunan ay interesado na sa kanyang atsara. Pinanood din niya ang mga lumang video ng kanyang pagtatapos kung saan binigyan siya ng puhunan ng kanyang mga magulang, ngunit lalo lang siyang nalungkot. Biglang dumating si Herschel sa apartment ni Ben para ipakita ang kanyang tagumpay at alukin pa rin siya ng tulong dahil pamilya pa rin sila. Nang tinanggihan siya ni Ben, sinabi ni Herschel na mas bobo pa raw ito kaysa sa mga Polish, na medyo bobo na rin. Napagtanto ni Ben ang mga kaisipan ni Herschel kaya hinamon niya itong mag-Twitter. Nang gabing iyon, sa tulong ng intern, nag-tweet si Herschel ng kontrobersya ukol sa kababaihan, relihiyon, at queer. Kinabukasan, pinalibutan ng mga rallyista ang tindahan, nagprotesta laban kay Herschel at nananawagan ng boycott sa kanyang negosyo. Nagbitiw ang kaniyang mga intern para sumama sa protesta, pero nanatiling matatag si Herschel. Nakakuha siya ng suporta mula sa mga konserbatibo bilang simbolo ng malayang pananalita. Dahil dito, nagtagumpay siya at sumikat sa mga palabas sa TV bilang isang bayani. Nakita ito ni Ben at lalong lumala ang kaniyang hinanakit. Minsan, napili si Herschel na makipagdebate sa isang propesor sa kolehiyo ukol sa etika. Nagbibitiw siya ng mga bastos na pahayag sa kababaihan, pero tingin ng madla ay matapang siya at nais siyang patakbuhin. Tinanong siya ng nagbalat kayong Ben tungkol sa Kristyanismo, at sinabi ni Herschel na inimbento ito ng Birheng Maria para itago ang kanyang pagkakamali, habang tinatawag na tanga ang mga mananampalataya. Ang komentong ito ang nagudyok sa paghabol sa kanya ng mga galit na tagahanga sa New York, kaya nagtago siya sa isang eskinita. Kinagabihan, nabalitaan ni Herschel ang mga protesta na nagaganap sa Amerika para i-boycott siya, at mas malala, hinukay ng mga awtoridad ang kanyang nakaraan upang ipatapon siya sa silangang Europa. Dahil hindi mahanap ang mga papeles sa kanyang pagdating, binawi ang kanyang pagkamamamayan. Idineklara si Herschel na ilegal na pugante at hiniling sa mga tao na iulat siya sa pulisya. Dahil walang labasan, nagpatulong si Herschel kay Ben at pumasok sa apartment nito. Ayaw niyang bumalik sa Europa, kaya masaya siyang pupunta sa Canada para magnegosyo. Noong una, tumanggi si Ben, pero pumayag siya ng mangako si Herschel na hindi na siya muling kukontakin. Nagmaneho sila sa hangganan ng Canada at lalakad sa kakahuyan para pumasok ng ilegal. Habang papunta, nasugatan si Ben, kaya pinunit ni Herschel ang kapirasong damit para bendahan ang sugat. Sa gabi, niyakap ni Herschel si Ben para hindi ito mainitan. Nasiyahan si Ben sa piling ni Herschel nang wala nang iniisip na negosyo.
Kinabukasan, sa wakas ay narating nila ang border, ngunit nagtago sila nang muntik na silang makita ng mga patrol. Habang hinihintay ang pag-alis ng mga gwardya, naawa si Ben para kay Herschel at inamin na siya ang ilang beses na bumoto sa negosyo ni Herschel. Umaasa siyang patatawarin siya ni Herschel, ngunit sa halip ay sinuntok siya sa mukha. Nawala ng malay si Ben at napansin ng mga opisyal ang gulo, kaya tumakas si Herschel bitbit ang bag ni Ben. Nakakita siya ng pangahit at damit sa loob, kaya nagkaideya siya. Inahit niya ang balbas, nagpalit ng damit, at tinawid ang hangganan gamit ang ID ni Ben. Inaresto si Ben bilang si Herschel. Nilitis siya, ngunit itinuring na biro ang kaso nang itanggi ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa kawalan ng balbas. Ipinadala si Ben sa silangang Europa, kung saan siya ay nag-iisa sa bayang puno ng mga estrangherong hindi nag-Ingles. Kalaunan, nakahanap siya ng lalaking nagturo sa kanya ng isang sinagoga, at doon nagpalipas ng gabi si Ben. Samantala, labis na nalulungkot si Herschel dahil wala na siyang pamilya. Pumunta siya sa apartment ni Ben at tiningnan ang album, kung saan may nahulog na isang piraso ng papel. Binuksan ito ni Herschel at nakita ang drawing ni Ben para sa kanyang mga magulang na tinatawag niyang Boop at Bop. Doon napagtanto ni Herschel na noon pa man ay nais ni Ben na igalang ang kanyang mga magulang. Pagbalik sa sinagoga, niyaya si Ben ng mga lalaki sa panalangin dahil kulang sila para sa ritual. Pumayag si Ben, ngunit naantig siya sa mga dasal para sa mga yumao. Biglang lumitaw si Herschel at humingi ng paumanhin. Sinabing nais niyang maging katulad ni Ben ang kanyang mga inapo at tiyak na proud sa kanya ang kanyang mga magulang. Humingi ng paumanhin si Ben at matapos magkaayos, binisita nila ang paboritong lugar ni Sarah na hindi na kasing ganda ng dati. Nagkasundo silang ang gawain ay gawin bilang pamilya. Hindi lang mga pipino ang iaatsara ni Herschel habang si Ben naman ang online marketing para maipagbili ito sa buong mundo. Lumipas ang panahon, bumalik ang dalawa sa Brooklyn at dinalaw ang puntod ni Sarah. Ngayon, si Ben ay nagdarasal kasama si Herschel.